Hindi basta-basta gumagalaw ang Japan pagdating sa usaping militar dahil sa loob ng maraming dekada matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, malinaw ang kanilang paninindigan. Depensa lang, hindi agresyon. Pero ngayon, kapansin-pansin ang pagbabago. Unti-unting binabago ng Japan ang kanilang postura at hindi ito dahil gusto nila ng gulo kundi dahil nararamdaman nilang paparating ito. Bago tayo mag-umpisa sa isa na namang content na siguradong kapupulutan mo ng aral, ay hinihikayat kitang mag-subscribe dito sa malupet nating channel. Kung gusto mo ng shoutout, mag-comment ka lang sa videong ito. Let's go! Una sa lahat, lumalala ang tensyon sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang paglawak ng impluwensya ng China lalo na sa West Philippine Sea at paligid ng Taiwan ay isang malaking dahilan. Hindi lihim na kapag sumiklab ang gulo sa Taiwan, halos imposible na hindi madamay ang Japan dahil sa lapit nito at sa presensya ng US bases sa kanilang teritoryo. Para sa Japan, hindi na ito malayong problema. Ito ay banta na literal nasa bakuran nila. Pangalawa, ang North Korea. Taon-taon, paulit-ulit ang missile tests nito at may mga pagkakataon pa na dumadaan mismo sa himpapawid ng Japan ang mga missile. Isipin mo yon, isang bansa na kayang tamaan anumang oras kahit walang babala. Hindi na ito simpleng provokasyon lang. Isa itong malinaw na paalala na kailangan nilang maging handa. Pangatlo, ang pagbabago ng pulisya ng Japan mismo. Dati, halos bawal sa kanila ang magkaroon ng offensive military capability. Pero ngayon, naglalaan na sila ng mas malaking budget sa depensa, bumibili ng advanced weapons at pinapalakas ang kanilang self-defense forces. Hindi ito simpleng upgrade, isa itong strategic shift. Ibig sabihin, tinatanggap na nila na hindi sapat ang defense-only mindset sa panahon ngayon. Kasama rin dito ang mas malalim na pakikipag-alyansa sa Estados Unidos at iba pang bansa tulad ng Australia at South Korea. Hindi ito aksidente. Kapag nagsisimula ng magpalakas ng alliance ang mga bansa, kadalasan may ina-anticipate silang mas malaking conflict. Parang tahimik na paghahanda bago ang bagyo. Pero ang pinakaimportante sa lahat, hindi naghahanda ang Japan dahil gusto nilang makipagdigma. Naghahanda sila dahil ayaw nilang maabutan na mahina. Sa mundo ngayon, kung saan ang lakas ang madalas sinusunod, ang pagiging handa ang tanging paraan para maiwasan ang digmaan o kung hindi man, para mabuhay kapag dumating ito. At dito pumapasok ang mas malalim na realidad. Ang paghahanda ng Japan ay hindi lang tungkol sa kanila. Isa itong senyales na ang balanse ng kapangyarihan sa mundo ay unti-unting nagbabago. Sa huli, ang tanong hindi na kung bakit naghahanda ang Japan, kundi kung ano ang alam nila na hindi pa lubos na nakikita ng karamihan. Dahil minsan, ang tunay na babala ng digmaan ay hindi ingay ng bala, kundi ang katahimikan ng mga bansang naghahanda.